Naranasan mo na rin ba ito na habang natutulog ka ay hindi ka magising, hindi ka makasigaw, hindi ka makagalaw at parang may dumadagan sa'yo, meron kang nakikita na masamang espiritu at hindi mo alam kung paano makaalis sa senaryo na ito. Pagkagising mo, takot na takot ka. Ano ang dapat gawin para makawala sa bangungot na ito? Bago natin pag-usapan kung ano ang dapat natin gawin kapag binabangungot, ano nga ba ang bangungot? Ang bangungot, ito yung pag natulog ka, hindi ka na nagising. Ito yung pinakapangit na mararanasan ng isang tulog, yung hindi na magising. Sa unang paliwanag, ang bangungot, tulog ka pero hindi mo kayang gumising. Gusto mong sumigaw pero hindi ka makasigaw, puro ungol lang ang naririnig ng mga nakakakita sa'yo. Gusto mong magsalita pero hindi ka makapagsalita. Pinaka-worst na maririnig natin sa unang paliwanag ng bangungot ay may napapanaginipan na sobrang sama at pangit na nangyayari. Madalas, ang mga nagigising sa bangungot, ito yung sinasabi. Napapanaginipan nila ay sobrang sama. Sila ay nasa bangin, sila ay nasa gubat, sila ay nasa madilim na lugar at hindi kaaya-aya. At sobrang nakakilabot, nakakatakot paggising nila. Ayon sa mga eksperto pagdating po dito sa bangungot, tinatawag po nila itong sleep paralysis. Tulog pero gising ang utak, paralyzed, nag-hallucinate. May tatlong bahagi ng sleep paralysis. Ito yung tinatawag na intruder o meron silang nakikita na merong dark presence o yung masamang espiritu sa kanilang panaginip o bangungot. Siguro kung isa ka sa mga binangungot na naramdaman mo ito, yung chest pressured na may nakadagang mabigat at hindi ka makahinga at hindi makagalaw. Yung tinatawag din ng mga eksperto ito na vestibular. Yung hallucinations, nararamdaman mo na parang humihiwalay yung kaluluwa mo o kaya naman lumulutang ka habang tulog ka. Nakikita mo yung katawan mo physically pero yung spiritual mo nakalutang. Wala pong nakalagay na salitang bangungot sa Bible. Meron mga masasamang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at mga ilang karakter po sa Bible na nagkaroon ng masamang panaginip at pangitain. Yung pangitain tinatawag rin itong vision na pwede mangyari sa hinaharap pag pinakita sa'yo. Ang panaginip, ginamit ng Diyos upang makipag-communicate sa mga karakter sa Bible tulad ni Joseph the Dreamer. Pinakita po yung mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan po ng panaginip, hindi ng bangungot. Magkaiba po ito sa bangungot o sa sleep paralysis. Sa Bible, pag nanaginip ka, magkakatotoo ito. Sa panahon natin, kabaliktaran na po ang nangyayari. Pero alam niyo kung bakit nababaliktad na po ang pangyayari? Kasi binababoy na po ng mga taong panaginip. Nilulurok, tinatayaan sa weteng. Tama ba? Pero ang bangungot, totoo ba na ginagamit ng demonyo para atakihin ng mga tao? Ikaw kapatid, kung tatanungin ka, totoo ba na ginagamit ni Satan ang bangungot para atakihin at para mamatay ang isang tao? Let me know in the comment section. Pwede bang hindi na maranasan ito? Alam mo kapatid, pinakamagandang mangyari, malaman natin kung ano ang pinagmumula ng bangungot. Dahil ayon sa mga eksperto, ito yung nararanasan ng mga binabangungot bago sila bangungutin. Obstructive sleep apnea, habang tulog, napapatigil lang paghinga ng ilang segundo dahil maliit lang ang dila o malaki yung kanilang tonsil. Narcolepsy o yung tinatawag na sleep disorder na pakiramdam na kahit natulog ka na, inaantok ka pa rin buong araw at minsan bigla-bigla ka na lang makakatulog. Ito yung nararanasan ng iba bago bangungutin. Paiba-iba sila ng shift ng pagtulog. Yung mga nagtatrabaho sa call center o kaya naman yung natutulog ng umaga at hindi lagi natutulog ng gabi. Paiba-iba. Change shift of work. Binabangungot rin yung mga taong may anxiety disorder, panic disorder, post-traumatic stress disorder. Iba naman, binabangungot dahil nakaranas ng child abuse, emotional and physical distress. At iba sa mga binabangungot ay yung mga taong merong daydreaming. Yun na nanaginip kahit gising. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto patungkol sa sleep paralysis, bago sila bangungutin kung ano yung posisyon nila bago matulog. Kung sila ay nakatihaya o nakadapa. Iilan lang yung mga kapatid sa mga bagay na nakita ng mga eksperto kung ano ang naging dahilan at sanhi ng isang taong binangungot at hindi na nagising. Sa mga nakaranas naman ng sleep paralysis at nagising, ito naman yung naging bunga sa kanila. Kaunti na lang sila matulog kasi nagkaroon sila ng fear to sleep, kaya nagkakaroon ng anxiety at mas lalong nadadagdagan yung kanilang daladala bago matulog. Isa sa mga nakita kung bakit binabangungot ang tao dahil sa mga napapakinggan at sa kanilang mga nakikita lagi, mga pinapanood ng mga satanic, mga metallic, mga demonic. Malaking epekto po yan sa mental. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo physically. Kaya nga panyayaran sa atin, tayo ay magpahinga. At hindi lang basta makatulog, hindi lang basta mag-sleep, kundi magkaroon ng resting and restoration. Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at bibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo
ng kapahingahan. Inreate ng Panginoon ang sleeping para tayo ay mag-rest, para tayo ay magkaroon ng kapahingahan physically and mentally. Gusto niyang magkaroon ng resting sa paglapit natin sa Panginoon bago matulog. Ginagamit ni Satan ang sleep paralysis para takutin ng tao para hindi makatulog. Pag hindi nakatulog ang isang tao, hindi magiging maganda ang epekto nito sa kanyang katawan at sa kanyang mentalidad. Ito ang nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Bago matulog, mag-pray tayo. At sa pag-pray natin, magpabalot tayo sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Limitado lang ang kakayahan ng tao. Hindi niya kayang proteksyonan ng kanyang sarili once na siya ay natulog na. Pero ang proteksyon ng Diyos ay nasa kanyang mga lingkod, nasa kanyang mga anak. Ito may ginagawa ng kaaway para linlangin ng tao upang magkaroon ng takot sa pagtulog at hindi mga tulog. Ito ay nire-rebuke natin in the mighty name of Jesus. Sa magandang pag-uugali na rin mga kapatid, bago matulog ay magbasa tayo ng Biblia. Tayo ay manalangin at tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Magpahinga po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi totoo na kabigatan ito. Sundin nyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Ito yung magiging proteksyon natin mga kapatid sa mga bagay na hindi na natin kayang gawin katulad ng pagtayo ay tulog na. Yung kapangyarihan at presensya ng Diyos ay mabalot sa atin habang tayo ay natutulog. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Let us pray. Lord, salamat po sa aming pinag-aralan. Patuloy, Panginoon, na proteksyonan niyo ang aking kapatid na nakikinig ngayon. Tinatanggap namin kayo bilang Diyos tagapagligtas ng aming buhay. Patuloy kayo, Panginoon, na manganlong sa aming puso. Patuloy niyo kaming pagharian. Gamitin niyo, Panginoon, ang lahat ng bagay upang kami ay maakay sa inyo, Panginoon, papalapit diyan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito, patuloy kayong kumilos. Ang inyong banal na Espiritu ay patuloy na magproteksyon sa amin, gumabay sa amin at paalala sa amin. Sa tulong ng inyong mga salita ay patuloy naming maunawaan at lalo namin kayo makilala. Sa gabay at sa kapangyarihan ng Diyos amang nakatunghay sa langit, dalangin po namin, Panginoon, mangyari ang kalooban niyo sa amin. Ano magawa ng kaaway sinasaway namin sa pangalan ni Jesus in the blood of Jesus ay winawasak namin at walang puwang ang gawa ni Satan sa buhay ng aking kapatid. Dalangin po, Panginoon, sa oras na ito ay umigi ang aking kapatid, siya man ay dumadaan sa matinding pagsubok, takot at mga samot-saring karamdaman. Patuloy na gumaling, may mga sakit at patuloy niyong palayain ang pinapahirapan ng gawa ng kaaway. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag mong kalimutan i-like kung nagustuhan mo at i-follow ang Facebook page kung hindi ka pa nakaka-follow. Kung meron kang gustong sabihin, let me know in the comment section. Kung napapanood mo ito sa YouTube channel, subscribe po kayo at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Marami ka namang natutunan. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.